Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Last Friday pa, medyo nawala ang aking boses. Kaya hindi muna ako magsisigaw-sigaw ngayon. Baka mabaguhan kayo. Mahinahon muna yung aking, ewan ko lang mamaya kung makapagsabi pa rin. Praise the Lord sapagkat ang ating pag-uusapan, realign. No? Napakahalaga po ito sapagkat itong taon, January, nag-umpisa talaga. Para kung na-derailed man tayo, nawindang man tayo, kailangan natin ma-realign at may balik sa ating Panginoon. At pag-uusapan natin, medyo mabigat yung topic kanina sa church. Mukhang kasama yata hugot, kaya medyo mabigat, no? Kasi yung pag-usapan kasi pag-integrity. Hindi pwedeng hindi pag-usapan yung mga bagay. No? Narinig ba? Pag ganito narinig, okay lang din. So, mabigat ang ating pag-uusapan. Integrity of life. This morning, pag-uusapan natin entitled Integrity Under Fire. 3 things to understand about integrity from the life of Daniel, specifically in Daniel chapter 6, verses 1 to 10. Kung matandaan nyo, itong sinabi ko noon na nung nag-umpisa, nung 2025, 5 chapters, 3 chapters sa Old Testament, 2 chapters sa New Testament, binabasa ko every day. So hindi siya nakasustain kasi parang mabigat. So ang ginawa ko talagang 1 chapter na lang talaga sa Old and 1 chapter sa New Testament. At nag-focus ako ngayon sa Daniel. So natapos ko yung Daniel 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Kasi yun ang ating text na doon ang aking focus sa pag-uusapan natin about integrity. Maraming mga believers doon sa Bible characters na pinag-usapan about integrity. Pero isa na to si Daniel na talagang makikita mo na meron siyang integrity. Mula nung na-exile siya, from teenager hanggang sa kanyang takip silim na kanyang buhay, the age of 83 to 85, makikita natin na talagang nanatili siyang merong integridad. Ang ating text matatagpuan sa chapter 6 verses 1 to 10. Now, mahaba yan, isa-summarize ko na, ikukwento ko na lang, okay? Now, remember, nung sinakop ng Babylon ang Israel, ang style ng mga Babylonian Empire ay ini-exile nila. So, pag sinakop nilang Israel, ini-exile, kinukuha nila yung matalino, guwapo, malakas, may skills, so ibig sabihin, assets. Yun ang kinukuha, yun ang dinadala nila. Sino yung iniiwan? Yung medyo may kahinaan yung utak, merong disability, mahihinang nila lang. Ang purpose noon, para hindi sila liabilities sa Babylon, at imposible na silang lumaki ulit at lalakas para kalabanin. Yun ang goal doon. So, sa tingin nyo, kapag panahon ng Israel na exile ng Babylon, makasama ka kayo doon? Makasama kayo o maiiwan? Yun ang kwento dyan. Now, ang first king, ito si Daniel, nakatatlong hari ang kanyang pinagsilbihan. At lahat siya, mula teenager pa, nakita ni Nebuchadnezzar ang first king na merong something ito si Daniel na talagang very religious at may taong may integridad. Ang batang-bata pa niya, inappoint na siya bilang commissioner or advisor. Merong sa mga grupo doon na sa mga wise men, tagapag-advise. Paborito siya, kaya no wonder maraming naiinggit sa kanya at na-influence ni Daniel ang kanyang mga kaibigan, tropa niya, si Shadrach, Meshach, and Abednego. So maraming
mga challenges doon na talagang hindi siya nagko-compromise even to the point of death. Yun ang nangyari doon. Now, nung King Nebuchadnezzar, inappoint siya, pangalawang king si Belshazzar, inappoint din siya na commissioner, na second in command, no, dahil sa integrity nakikita do. And then the panahon ni Darius, King Darius, nakita din niya na hindi na ito under ng Babylonian, under Medo Persia na ibang ibang empire naman ito. So narinig nila nito si Daniel mula pa daw kay Nebuchadnezzar at Belshazzar. Talagang may taong integrated to. Nang nakita ni King Darius, pinag-isipan niya na gawing ruler, commissioner si Daniel. At dahil doon, nagsiselos ang mga ibang governor, yung satraps, tinatawag dyan. Nagsiselos sila. Bakit? Sa isip nila, si Daniel na ang leader nung panahon ni Nebuchadnezzar, tapos si Belshazzar, tapos ngayon ibang empire na siya pa rin. Matanda na siya, dapat kami naman. No? So, ang problema ngayon, itong culture na ito, maraming mga corruptions. Natatakot sila kasi wala silang nakikita, sabi sa scripture, wala silang nakikitang na pwede nilang husgahan na bahid na corruption itong si Daniel. Ngayon, i-appoint siya ng leader at dahil wala siyang bahid na corruption, pwede niyang sabihin ang mga tao na ito na corrupt sila at pwede silang makasuhan at makulong. So, nag-conspire sila, nagkaroon ng conspiracy para matanggal si Daniel. Ang problema, wala silang nakita. Kaya meron silang naisip na paraan, kung hindi ka tatargetin sa kanilang karakter, tatargetin nila yung pananampalataya ni Daniel. Now, nakita nila si Daniel na consistent, sabi sa scripture, consistent siya nagpe-pray. Pag nagpe-pray siya, nagbubukas siya ng window facing Jerusalem, kneeling down and giving thanks. At parati sinabi sa Bible, 3 times a day siya nagpe-pray. Actually, kinopya ng ating mga kaibigan na sa makakabila, na pag nagpe-pray sila facing Mecca at 3 times a day, kinopya lang po nila yan ng mga Jew facing Jerusalem. Pwede din kaya tayo saan bang Jerusalem? Doon na siguro ako magpe-face. So alam nila na ganon. Kaya nag-conspire sila. Dahil consistent si Daniel, nagpe-pray. I-deceive natin si Darius. So sa batas nila, itong king na ito, kapag naisulat na, kapag merong marka o merong date na petsa, hindi na pwede mababalik. Kung naselyuhan na ito ng signet ng kanyang ring, yung dokumento na ito magiging batas na ito. No? Kahit mas harsh man yan, batas ay batas. So para bang the wages of sin is death. At dahil batas yan, talagang merong gagawin. Hindi pwede dahil, nakasala kayo, patawarin ko lang kayo kasi king ako, God ako. Okay na yon. Hindi. Nasaan yung justice yun? That merong hustisya. So si King Darius ay ganun din. Na-deceive siya. Ang sinabi sa kanya ng mga tao, King Darius, binubola-bola siya. Alam mo, minsan pag tayo bubulahin, parang gumagana, yung pinifeed yung ating ego, parang kwan din, no? Naginaganahan tayo, pero hindi na natin na-discern na binubola lang pala tayo. No, ano ang pagbobola sa kanya? King Darius, gagawin ka naming Diyos sa loob ng 30 days. Sinong ayaw niyan na tao na gawin siyang Diyos in 30 days? Pagkatapos at 31 days, babalik ka ulit bilang hari. Ikaw pa rin rule. Pero 30 days, magiging Diyos ka. Sabi ni King Darius, magandang idea yan Magiging Diyos ka. So anong gagawin? Ganito, in 30 days, walang silang sasambahin kung hindi ikaw lamang. At kapag napatunayan nila na nagsasamba sila sa ibang Diyos, bukod sa iyo, itatapon natin sila sa lion's den. Mga bata, narinig nyo ba yung Daniel's in the lion's den? Yan ang kwento dyan. Now, si Darius, mahal na mahal niya si Daniel. At alam ni Darius na si Daniel
ay talagang prayerful. Alam niyo yun, imposible kasi inappoint niya eh. At kaibigan sila, mahal na mahal niya. Ang nasa isip ni Darius, wala naman nakasulat dyan, pero naisip ko lang, okay lang. Baka naman pwede lang yun mag-compromise si Daniel na total 30 days lang naman siya. Mag-backslide muna siya ng 30 days. Yung iba gusto mag-backslide 1 week, pero siya 30 days. Hindi siguro yun. Now, okay, pumayag, napirmahan. Ayon sa banal na kasulatan, they conspire. Ito na ngayon. Napirmahan. There and then, na sinabi na si Darius lang ang Diyos at walang ibang sasambahin, kundi si Darius lang sa loob ng 30 days. Ang sinong sasamba ng ibang Diyos, ipakain sa leon. Nang narinig ni Daniel doon sa araw mismo na yun ang batas na isa batas kaagad. Ang ginawa niya, umakyat sa kanyang bahay, binuksan ang pintuan para lahat ng tao makakita at lahat naman talaga na facing, kneeling down 3 times a day, giving thanks to God. At sabi sa Bible, ginagawa niya ito tuwing parating itong he had been doing previously. Nang nalaman ng hari na may nag-violate si Daniel, nalungkot yung hari. Na Daniel, wala talaga. Mahal pa kita, pero paano yan? Alam ko, nagpe-pray ka sa Diyos mo. Alam ko, kung totoo yan, i-deliver ka ni Lord. Pero nalungkot ako. Ang hari ay sama ng loob. Nag-fasting siya. At kinabukasan, sabi niya, Daniel, buhay ka pa ba dyan? Sabi ni Daniel, yes, my king, sapagkat dumating yung mga anghel, tinakpan ang kanilang bibig upang hindi ako. Nang nalaman ni Darius na na-compromise ang kanilang pagkakaiban dahil na-deceive siya, lahat ng gumawa ng batas na yon, pinakain niya sa leon. Yan ang story dyan. Tapos na po tayo. Ano yan ngayon, Pastor? Father, we pray in the name of Jesus. Salamat, Lord. Mga bagay na hindi ko ma-explain, kayo na po ang mag-explain, Holy Spirit, ay sa buhay po namin. In the name of Jesus. First, pag-usapan natin what is integrity. At bago yon, pag-usapan muna natin what is integrity is not. Ano ba ang integrity? Integrity is not perfection. Hindi siya ibig sabihin perfect ka kasi kung perfect integrity, wala tayo lahat, bagsak tayo. Si Jesus lang ang merong integrity. Integrity ay it's not about itong problema sa cellphone ito. Integrity is about reputation. Ang reputation, kung ano ang tingin ng tao sa'yo, ang integrity is who really you are. Ang interpretasyon tao, reputation mo yun. Pero integrity, kung sino ka ba talaga? Now, the word integrity from root word integer. Integer? Basta ganun. Diyan nakukuha yung mga sino mga mathematician dito, major in math? Taas kamay. Diyan natin nakukuha yung salitang integral. Integral calculus. So integral, ibig sabihin whole. Wala siyang fraction. Yan ang integrity. So ibig sabihin, ang opposite, ang integrity is a whole. No? Kung titingnan mo yan sa isang pizza, isang circle, ang taong walang integrity ay compartmentalize. Compartmentalize. Ibig sabihin, yung isang pie, ganito ako mamumuhay sa church. Yung isang pie portion, ganito ako namumuhay sa bahay. Isang pie, ito ganito ako namumuhay sa trabaho. Isang pie, ito ako namumuhay kapag kasama ko aking kaibigan. Itong pie, ito ba ako namumuhay kapag kasama aking pamilya.
At itong last pi, ganito ako mumuhay kapag ako ay nag-iisa. So hindi siya pare-pareho, depende kung sino ang kanyang kaharap, doon siya. Lalo na kapag nag-iisa siya, manonood siya ng mga porn or anything vices na siya lang nakakaalam. Ang tawag yan, walang integrity. Kasi ang integrity, who you are, kahit walang nakakakita sa iyo. That's why integrity matters. So ibig sabihin, ang integrity po mga kapatid, sino ka kung walang nakakita sa iyo? Ikaw pa rin ba yon? No? Example, kung nakikita, JB. Si JB, mukhang macho and everything. Pag si JB, nakikita mo mukhang macho, medyo okay naman, pero pag sa gabi, siya pala yung doon, marami doon dumadaan doon sa, ano ba to? Doon sa billiard sipag, na parang mga babae, napaka-sexy, pag dinaanan mo, dikitan mo, macho pala. So ganito siya, pero iba siya, nagbabago siya. Ang integrity po mga kapatid, kung ano ka sa private life or sa public life, ganun ka rin sa private life. Buong buo ka. At ang opposite ng integrity is hypocrisy. Nakamaskara. Yan ang accusation natin sa atin ng mga iba. Ang church ay bunch of hypocrites. Mga hipokrito. No? Pray, pero talagang ganun. Ganun ang kanilang pananaw. Yun ang kanilang accusation. Kaya ang kabaliktaran ng integrity is hypocrisy. No. So ibig sabihin mga kapatid, person of integrity is not divided. They are not different, no? Na depende kung anong circumstansya. Kung pupunta siya doon, nag-iiba siya, depende kung nagbe-blend siya. Wala po yung integrity. Dapat ikaw pa rin. Kahit saan ka mo pupunta. Kahit walang nakakita sa iyo. Now, 3 things to understand about integrity. First, bilisan natin. Integrity attracts others. No, itong integrity na ito, kapag meron kang integrity, nakaka-attract ka ng mga tao. Then this Daniel began distinguishing himself among the commissioners and the satraps because he possessed an extraordinary spirit. The king planned to appoint him over the entire kingdom, second in command. Dahil merong nakikita sa kanya, na-attract, gusto siyang i-appoint ng kanyang king. No, integrity is visible to others. Hindi ito hidden. It becomes visible in your habit, decision, and characters. Hindi mo ito pwede maitago. Lalabas at lalabas. Kung wala kang integrity. Naalala ko yung aking elder nung BCF pa ako. Yung elder namin magaling mag-preach. Tatat. Iyak pa. Pagkatapos alam mo na malapit na matapos yan kapag umiyak na siya. Malapit na matapos. Haba-haba kasi mag-preach eh. Umiyak na, malapit na. Alam mo, napatunayan nung nag-basketball kami. Nasagi siya, sabi niya, buong-buo malutong. Nasaan yung integrity? Now, nasabi ko na ito, sasabihin ko lang ulit. Noong, pastor na ako, mahilig ako manood ng flip-flop. Enjoy lang. At isa sa mga napakinggan ko si Batas. Ang lahat ng tumatawa, kilala nila si Batas, ibig sabihin nanonood kayo. Hindi ko talaga masikmura kapag yung si Batas magsalita. Ba't tumatango-tango ka dyan? Nakikinig. Now, hindi ko na malaya, na-enjoy na pala ako, na-entertain ako. Isang araw mga kapatid, lumabas yan. Napamura ako, buti na lang, hindi sa pulpito. Bakit? Walang integrity. Nagtatago-tago ako pag makita ni Kristen, papalit. Si magalit siya. Ano ba yan? Minsan lumalabas. Pero nag-enjoy ako. Walang integrity. At hindi mo ito
may tatago. Lalabas ito sa character, sa habits, decision. Kung ano sa puso, lalabas talaga. Hindi mo siya pwede. Attracts. Dahil doon na-attract si Darius, inappoint siya second in command. Now, ang problema sa integrity, merong dalawang people will respond in two ways. First, some will respond with praise and commendation. Kung meron kang integrity, ipupurihin ka at ipopromote ka. Ganun ang nangyari kay Daniel. Praise the Lord. Pero, ang pangalawang dapat na may response sa'yo kapag meron kang integrity, ay hindi ito mawala. Next. Some will respond with conspiracy. Sisiraan ka, nag-a-attract siya ng opposition, nag-a-attract siya ng persecution. Kapatid, kung parati ka lang pinupuri, kung parati ka lang kinokomment ka, pinupuri, pinopromote, at wala kang nakalaban sa iyo, walang nagko-question sa iyo, wala kang integrity. Bakit? Nagbe-blend ka. Sige, ako na bahala dyan. Checker naman ako eh. Ano? Wala lang yan. Gusto mo i-please lahat. Kasi ang taong may integrity, meron at merong ayaw sa iyo. Lalo na sa trabaho mo. But praise the Lord, wala sa church. Palakpakan po natin yan. Now, parati ka bang pinupuri? Wala bang kumakalaban sa iyo? Ito naman si tagapagmana. Tagapagmana yan. Kasi kung meron kang integrity, kapag nag-idlip-idlip ka lang, pipicturean ka, isisend yan kay TL, tingnan mo. Bakit merong conspiracy? Because of jealousy. Now, ang jealousy, ang kanyang twin sister ay si envy. Si jealousy, panganay lang na siya ang oras. Ang envy, ibig sabihin, envy is wanting what someone else has. Gusto ko kung ano meron siya. Gusto ko kung anong, gusto ko rin yon. O siya, nag-Japayuki siya, mag-Brunayuki din ako. Yan. Ano ba kanya? Pan lang yan, mirage. Pan tayo. Anyway. Yan ang envy. Ang jealousy po ay resenting what someone else has. Ibig sabihin, is the fear of losing something or someone you already possess to a rival. Envy focuses on desire and lack. Envy focuses on desire and lack, like wanting the neighbor's car. Whereas jealousy focuses on threat and insecurity, like fearing your friend will abandon you to someone else. Na ganito yan. Ang jealousy pala ay ganito yan. Dati magkaibigan kayo, close na close kayo, tapos merong bago, tapos sinabi mo, dati close naman, mahal naman natin isa't isa, parati tayo nagsasama-sama, nakausap mo lang ang taong yan, nagbago ka na. That is jealousy. No? Natatakot ka, mapupunta sa iba, so nagre-resent ka. Dapat sa akin yan, entitled ako yan, ako ang dapat meron yan, bakit ibinigay yan sa iba? Bakit sila close na? Kadalasan ganun ang problema ng mga pastor. Dati, si pastor, paborito lang kami ng J-group. Ngayon, hindi na ako love. Hindi na ako binibisita. Si iba na lang ang kanyang paborito. Pinababayaan na kami. Na-promote ka, kapatid, kaya ka nag-step up. Ito, sekreto ito, sasabihin ko na ngayon. Nung ako ay nasa full-time pa sa SGCM, Zamboanga City, akala nila ang isang reason bakit ako umalis sa SGCM ay dahil may problema ang church. Isa yon. Dahil mahirap yung church. Isa yon. Sa tingin ko na walang pag-asa itong church na ito kasi unti lang kami. Pero ang totoo niyan, nag-trigger talaga si Bishop, kung narinig man niya ngayon, si Bishop, magkasama talaga kami niyan. Kung saan mag-Bible study, pupunta kami doon sa lahat. Sinasama niya ako sa kanyang Wrangler na pula. Sinasama niya ako niyan. Papunta mag-Bible study and everything. Manghutang kami kasi magsisarado nang hindi nakabayad ang church. Mangungutang kami. Ako maghintay siya, mangungutang doon.
Pero isang araw, nung ako ay nagkasala naman pala. Nung nagkasala ako, ito si Bishop, nag-cold na siya sa akin. Hindi kasi yan siya nagre-rebuke noong unang panahon. Ngayon lang nagre-rebuke. Noong unang panahon, parang nahihiya din siya. Hindi niya na ako kinakausap, nagbago na siya sa akin. Tapos merong mga bagong, yun ang ginugroom niya. Tapos nag-anniversary. Dati, nakatanggap ako ng certificate. Nung anniversary doon ginawa sa fisheries, wala akong certificate. Sabi ko, Bishop, pinuntahan ko siya. Gusto kong magpaalam. Lipat na ako ng church. Dahil hindi mo na ako na dinidisciple. Alam mo yan, yan ang parating sinasabi niya yung gustong umalis. Pero meron talagang problema. Hindi ako dinidisciple, hindi mo ako na binibisita, hindi mo ako na mini-mentor. Aalis na ako. Iniisip ko, sabi niya, wag. Pero sabi ni Bishop, okay. Sa madaling sabi, mga kapatid, napilitan akong umalis. Umalis ako. So nahiya na akong bumalik kasi maganda na ang ministry. Wala na talaga. Pero kaibigan pa rin kami, ganun. And then nagpunta kami sa Manila. Nagkita pa rin kami, in-invite pa rin ako. Ayaw ko pa rin kasi Jamsi daw, tutulungan ko yung Jamsi. Ano, sa Jollibee lang kayo nag-meet? Kami nasa magandang church na. Sabi niya, Pundoy, sama ka doon. Jollibee lang kayo nag-meet. Tapos nagpe-preach ako doon, ilan lang kayo? Maganda dito sa Santa Mesa. Parang walang pag-asa. Mas maganda na ang ministry ng Jamsi. Wow, praise the Lord. Nagkita kami sa CCF, di ba? Pumayag na ako, maganda na eh. Yun talaga ang dahil. Yan ang, may kwento lang, no? Yan ang totoong nangyari dyan. Yan talaga, hindi yun. Yun talaga, pinayagan lang niya akong umalis. Ba naman yan, magkatagal kayo magkasama. Pumayag lang siya. So, destructive emotion. Maraming nagkahiwalay, maraming nagkasiraan dahil sa jealousy. Dati akong paborito, ngayon iba na. Sige, doon. Maubos ang oras natin dyan. When you live with integrity, someone will celebrate you and others will conspire against you. Dapat mong tandaan yan. Meron at meron. Kaya hindi ka dapat mabigla. No. Yun po ang una. Kung meron kang integrity, nag-a-attract. Pangalawa, integrity protects our testimony. Then the commissioner of satraps began trying to find ground of accusation against Daniel in regards to government affairs, but they could not find no ground of accusation or evidence of corruption inasmuch as he was faithful, and no negligence of corruption was to be found in him. Then this man said, we will not find any ground of accusation against this Daniel unless we find it against him in regard to the law of God. Meron at merong mahahanap na butas. Kung wala sa karakter, kung ano yung mga pananampalataya, doon ka aatikihin. Born again, o ano-ano pa man. Sabi sa'yo. Now, si Daniel ay meron siyang man of integrity. Napakahalaga po itong integrity na ito sapagkat itong integrity na ito, marami kang maidala na kaluluwa sa atin. Yung ating testimony, magiging attractive ka sa testimony dahil sa integrity na ito. That's why itong sinabi ni Jesus in Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before men, and that may see your good deeds and praise your Father in heaven. No? A life of integrity points other to God. Nung nakita na integrity, kaya napapasting na wala sa oras si Darius. At alam ko maraming pang tao na pakita, grabe talaga yung pananampalataya na ito. Pinapakita yung good works. Talagang consistency sa kanyang pananampalataya, sa kanyang bata, sa kanyang ginagawa. Kapatid, yes, God doesn't need your good works, but your neighbors do. Ang good works, hindi yan makakapunta sa iyo sa langit. Pero dahil sa iyong good works, marami kang maimbita ng mga tao para makapasok sa langit. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kapag meron kang integrity, marami ka maidala na kaluluwa sa Panginoon. Marami ng testimony dyan dahil sa kanyang integrity, marami nakakilala sa Panginoon. Yung iba nga nandito na. Buong pamilya nandito na. Hindi nyo kailangan banggitin. Mga young people.
May activities sa church, maglinis tayo, napakasipag, pinakamahirap pupuntahan, napakadelikado. Pero pag sa bahay, maghugas na ng baso, hindi pwede. Anong integrity meron dyan? Kaya anong sabi ng mga magulang nyo? Simba-simba. Hindi man nagbabago, tamad pa rin. Pero sa church, napakasipag. Halos araw-araw nandyan. Pero sa simbahan, paano mo yan madadala? Anong testimony mo, mapapadala mo yan sa Panginoon? Ating testimony ang ating integrity. Kapatid, tinitingnan niya. At maraming makakilala sa Panginoon dahil sa good works ng iyong ginagawa. When our lives contradict our message, the gospel witness is damaged. The gospel witness is damaged. Mawawala ka ng integridad. Mga kapatid, what happens when integrity is missing? First, we begin to compromise God's standard. Ano ibig sabihin? We begin to compromise God's standard. Ito yung ginagawa, done in secret. Example, a church leader teaches holiness on Sunday, but secretly live in sexual immorality. Philippians, alam nyo naman ang kwento. 55 years ang mag-asawa. Ang kanyang asawa, talagang same woman. Mayroon na sumunod na magandang libro, What's so amazing about grace? Married the same woman for 55 years. Pero, meron pala siyang extramarital affair for 8 years. Nakatago siya lang, nakakaalam. Hindi siya nakipagrelasyon sa single, hindi siya nakipagrelasyon sa widow. Yung babae, meron ding asawa. Now, after, nung nakatago-tago lang yan siya, after 70, o ilang taon na ba si Philip ngayon? Almost 80 na. Nung naging 80 na siya, napansin niya na mahihina na siya, nagkakasakit na siya, nagkaroon na siya ng Parkinson disease, umami na siya at bumaba siya, nag-retire na siya. Repentant ba talaga yan? Total, magre-retire na ako. Saka lang siya umami nung wala na siyang pagkinabang. Hindi talaga nagko-confess. Paano kung malakas pa? Isang magandang illustration, itong totoong nangyari. Habang si pastor naglalakad papunta sa simbahan, dahil maaga pa nagpunta ang kanyang head sa isang ministry head, nagsagarilyo yung ministry head. Nakita ni pastor, nagpatay mali siya lang si pastor para hindi nakakita. Nakita ng ministry head, pinatay niya yung sigarilyo, napasok-pasok, inilagay sa bulsa. Sabi ni pastor, talaga ito, hindi pala nagbago. Now, sa offering na, offer your gift. Bago kayo magbigay, kapag naibigay niyo ang inyong buhay, pwede na kayo magbigay. Yun ang preaching. Lumapit na yung mga tao nagbibigay, yung elder na yon, ministry head. Kumuha na siya ng pera. Instead na pera ang kinuha niya, sigarilyo ang nakuha niya. Pagbunot niya sigarilyo, maraming nakita din ni pastor. Alangan itapon niya, ibalik niya. Napasubo niya, yun ang ibinigay niya sa offering box. Natuwa si pastor, natuwa ang congregation. Bakit sila natuwa? Kasi akala nila, isinurrender yung pagsisigarilyo niya sa Panginoon. Inoffer niya ang sigarilyo sa Panginoon, hindi na. Pero meron ba talagang repentance yan? Sometimes naging guilty lang tayo kapag nahuli tayo. Pag hindi ka nahuli, hindi ka naging guilty. Tulad ni David, kukuya-kuya-kuya lang siya. Pag hindi siya pinuntahan ni Nathan, hindi siya aamin. Nang sinabi na siya, umami na siya. Pero dahil doon nakapag-compose siya, bago pa siya nagganon, iba na ang relasyon niya sa Panginoon, kaya nakapag-compose na siya. Cast me not away in thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. Kasi alam niya hindi siya tama sa pinday sa kasalanan. Nagdedevo si Daniel, kahit na-backslide siya, nagdedevo pa rin. Pero yun pa rin ang kanyang inaawit. Cast me not, araw-araw, cast me not away. Ang Panginoon sabi niya, hindi mo kasi inaamin. Kaya yan pa rin ang devo mo. Cast me not away in thy Paulit-ulit, sabihin mo na kasi, isurrender mo na kasi, para lumapit ka sa Panginoon, walang halong guilt feelings. Madali naman isuko, kapatid. Oh, hindi nyo pa ba naisuko yan? Maraming gustong bumalik, ayaw ma-destroy ang family,
Dahil matakot, baka mabawsi. May side chick pa rin. Kasi ayaw niya na masira ang kanyang pamilya kasi dati nilang broken family. Sige na lang, may side chick, hindi lang ako magsasabi. Ayaw niyang sabihin, ginagawa pa rin. Ayaw niyang divorce, ginagawa pa rin. Pero ang tanong, meron ba talagang totoong repentance yan? Or dahil sa takot lang? Or dahil hindi na siya makagamit? Or hindi na siya may ministry and everything? Kaya tataguin niya lang. Dapat, out of conviction ng Panginoon. Kasi kapatid, kahit hindi ka nakita, pwede mo akong lokohin na umiyak-iyak ka dyan. Trust inwardly kapag na-lose na yung moral authority and credibility mo. Harap-harapan, titigas sa dati, nagtatago ka in secret. Ngayon, justifying sin for good reason. Mag-umpisa ka ng to lie to protect the ministry. We beg. Oh, okay lang yan. Kasalanan lang yan. Hindi masyadong kasalanan yan. Okay lang yan. Kapwa ko, mahal ko. Wala naman kami sinagasaan ng tao. Single lang naman kami. Okay lang kami ganito. Wala naman yan. Kahit namumuhay na kaya, sakwan lang yan. Sabi nyo lang yan. Yan lang ang point of view ninyo. Iba ang conviction ko. Wala akong sinagasaan tao. Okay lang ako. Kahit sinisira ko ang sarili ko. Ako lang naman. Ako din man nagbabayad. Yan ang problema. Nagiging makapal na ang mukha sa kasalanan. Dati, nagtatago ka. Pero pag nagpapatuloy ka, ginajustify mo na yung kasalanan. Ilang taon, 2 taon, yun pa rin. At magiging normal na lang. At there to protect the people. Hindi mo pwede na namimili ka na, wala ka ng integrity. Pagdating sa pag-interpret ng scripture, maliwanag yan. Nagko-compromise. Gina-justify. Daniel's integrity gave him the credibility. Kaya nga, makita mo sa Bible, wala silang nakikita mula teenager hanggang 83 years old. Siya pa rin ang pinuno kasi wala silang nakikita. May integridad. Itong mga officials, nandoon pa rin sila kapit tuko sa kanilang posisyon kahit wala na silang kredibilidad. Ako po niyan, mag-step down na ako. Antayin nyo pa, appointed naman kayo ng pastor. Mag-step down ka na lang. Ang tawag yan? Delikadesa. Without integrity, leadership
becomes empty. Now, to umpisa, done in secret. Pangalawa, kakapal-kapal na mukha mo. Pero itong pangatlo, mas mabigat na. Lalong tumintindi, it will cause harm other people. We use deception as weapon. Kung wala kang integrity, nagiging consistent, isang araw, pag hindi mo titigilan, makakasakit ka na ng tao. It will cause division, heartaches, distraction. Sa family, sa fellowship, higit sa lahat. That's why they went, hindi nila patanggalin si Daniel. They conspired to kill Daniel. Are manipulating. Gagawa, kapatid. Gano'n na rin ang gagawin mo. Isang araw, magkukonspire ka na. Oo nga, ito si coach, ito si pastor, ito ko talaga, hati tayo, hati tayo ng ganito. Nagkukonspire ka na. Pag hindi, nabago yung integrity. 5 minutes na lang pala ko. Anyway, sige. Next, lastly, integrity attracts, integrity protects your testimony. Integrity values intimacy with God over self-preservation. Now when Daniel knew that documents was signed, he entered the house, roof, opened the window toward Jerusalem, and he continued kneeling on his knees 3 times a day, praying and giving thanks before his God and doing previously. Now, eto tingnan nyo mabuti kung nakita nyo yan. Pwede naman si Daniel na mabackslide muna, hindi siya muna mag-pray ng 30 days. Kasi total, ang kabayaran, kung magpe-pray ka, tegi. Hanggang 30 days lang ang batas. Pero bakit? Nang napirmahan yung batas, nagpa-consistent pa rin siya sa kanyang ginagawa, ang kanyang paglapit sa Panginoon. Kapatid, kung ikaw doon, sigurado ako, kung ikaw yon si Daniel sa panahon na yon, sabihin mo, total 30 days lang naman ito. Backslide mo na ako 30 days. Pagkatapos ng 31, babalik ulit ako. Kasi ang kabayaran, hindi lang demotion, hindi lang matanggal, death. Meron kang ma-justify mo yun kasi kamatayan yan. Pero tingnan mo, ang mga tao ngayon, willing ipagpalit, hindi naman kamatayan, single sin lang for 1 day. Tatalikuran nila ang Panginoon. Magko-compromise sila. 1 day, 3 days, 30 days. Willing nila, kahit na maraming distraction, ipagpalit. Pero si Daniel, dahil meron siyang integrity, sabi niya, nung teenager nga ako, hindi natakot mamatay, ngayon pang 83 years old na. Bukan niyo si Bishop, di ba? Si Bishop parating, sana mabuno ng gundo, gera na. Bishop, kumpiyansa kasi 63 ka na, kami bata pa. Hindi ka natakot. Pero sabi ni bata pa ako, consistent pa ako, ngayon pa ako matanda, saka pa ako mag-give up? Maraming mga leaders, kung saan sila tumanda, doon sila nahuhulog. Marami, magbinggit ako ng marami. Kapatid, hindi mahalaga sa Panginoon kung kailan ka nag-umpisa. Ang mahalaga sa Panginoon, kung tinapos mo nang maayos, baliwala lang din yan. Meron, nang namatay sa kapal ng laman, sa cellphone, mga video, meron palang kalokohan mga ginagawa. Yan ang integrity doon. Integrity refuses compromise even under pressure. Kahit to the point of death. Marami ng patunay yan. Hindi ko lang nisulat, very graphic. Sa Syria, sa Nigeria, pinugutan ng ulo habang pinugutan ng ulo. Deny Christ or death habang ginigilitan, they worship Jesus. Habang sinusunog ang kanyang anak, sinusunog ang pangalawang anak, pangatlong anak, ang kanyang asawa, and then siya lastly, sa Nigeria, hindi nila dininay si Jesus. Even to the point of death. Pero tayo, sigarilyo lang, vices lang, kasalanan lang, talikuran, willing natin talikuran ang Panginoon. Naintindihan niyo ba yun? Pag sinabi kong may integrity, kasama po ako doon ha. Pinapagalitan ko rin sa sarili ko. Napaka-self-righteous naman si Pastor, magsalita para mo walang kamali. Hindi, kasama po tayo doon. Merong
Pinagpapalit. Ba't mo ipagpalit, kapatid? Sa panandalian lamang. Dapat noon pa. Now, look at, lastly. Now, when Daniel knew the document, he entered Jerusalem. Tingnan mo mabuti. Ano ginawa? First, he continued kneeling. It's sign of humility. Daniel humbled himself before God, acknowledging his total dependence on Him. Kneeling, a sign of humility. Prayer. 8 times up, okay lang. Tapusin ko ito. Pray. Ang pinakamayabang tao, yung mga taong hindi nagpe-pray. 3 times a day, praying. Regularity. His prayer in life was discipline, not occasional out of emotion. Hindi nagpe-pray to, hindi lang pa-fasting dahil occasion lang, emotion lang, may problema lang. Regular, 3 times a day. Giving thanks before God. Gratitude even under threat of death. His heart remained thankful. He has been doing previously. Consistency. Pressure did not change his devotion. His integrity kept him faithful. Face Jerusalem. Focus his prayer on the object, direction towards God's promises, not on the present pressure. Kaya nga sinabi doon, I will lift up my eyes to the mountains, from where shall my help comes from? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Si Daniel, binuksan niya facing Jerusalem. Sabi niya, Lord, alam ko, may pangako ka, ililigtas mo kami. Dadalhin mo kami ulit dyan. Hindi ka nagbabago. Kahit mamamatay ako, magpo-focus ako. Aking prayer mayroong direction. Ang aking prayer mayroong focus sa pangako mo. Kapatid, Daniel foreshadowing Jesus. Innocent falsely accused, condemned because of faithfulness to God. Daniel show us faithful integrity, but Jesus show us perfect integrity. Daniel was spared from death. Jesus went through death to save us. Daniel was sealed in the lion's den and went out alive. But Jesus was sealed in the tomb, but on the third day he resurrected, sealing our salvation eternally. That is the shadow of Jesus. Time's up. Time. Lord, thank you. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. I pray na hindi lang papasok, labas, parang walang nangyari. Cause us to become a person, a Christian, with integrity sa tulong ng iyong banal na Espiritu. In Jesus' name, amen.